marami din pong, meron din pong makaalam, no, na ating mga followers sa Facebook. Yan, share po natin. Okay. Okay. Share po natin. At tsaka, share din natin sa ating group. Yan. Salamat po, no, sa panonood. Sa group, share po natin. Yan. Yan. Okay. Isang group na lang. Tapos, start na tayo sa ating live. Yan. Okay. Lagi ako nanonood sa live mo. Hey, AC. Ay, marami pong salamat, no, sa palagi pong panonood sa ating live. Marami pong salamat. Yan. Thank you po sa panonood sa ating live. Yan. Baba ko lang konti ang aking camera. Yan. Okay. Naririnig nyo ba guys yung napakalakas na hangin, no? Ang lakas-lakas po ng hangin dito sa amin, sa lugar namin. Ang kagandahan lang po dito sa lugar namin ay hindi po bumabaha. Kahit anong lakas talaga ng ulan, grabe po, no? Pero hindi talaga bumabaha dito kasi mataas po. Mataas po itong lugar namin, no? So, yan po ang advantage namin dito. Tapos kapag malakas naman yung hangin, oo, malakas yung hangin, pero itong kung saan naka-locate yung bahay namin ay hindi po namin masyadong ramdam. Nakikita po namin na malakas ang hangin kasi syempre yung bayo tsaka yung gumaganon yung hangin, no? Yung tunog ng hangin tsaka yung indayog ng mga puno, grabe, no? Pero yung location ng bahay namin, hindi kasi ano siya kumbaga protektado, no? Protektado yung location ng bahay namin. So hindi po siya babahain. Pag binaha po itong location ng bahay namin, delikado ang Manila. Ang Manila po ay talagang underwater na at wala ka na makikita, no? Delikado ang Manila pag bumaha sa lugar namin. Ganun po kataas yung lugar namin. Mataas talaga siya na hindi po ito binabaha talaga, no? So, kaya yan po yung na-appreciate ko dito sa lugar namin. Nung kami po nung ako po ay napunta sa lugar na to. Kasi nung dalaga pa ako, nasa Manila. Biruin mo nasa Manila kami noon. Nararanasan namin noon na baha, mga 1987, 1988. Talagang lampas tao na talaga yung baha, no? So sa Manila kami. Specific na lugar, Santa Mesa. So 1 week walang lumalabas. Ang lumalabas lang noon yung uncle namin na lumalangoy siya, guys, no? Lumalangoy siya para makalabas. Siya yung bumibili ng mga toyo, suka, o sardinas, o kung ano man yung mga dapat na bilhin, no? Yung uncle namin ang lumalabas. Siya lang kasi lumalangoy siya. Dahil ganun po kataas yung naranasan namin na baha noon, no? Mga 1986, 1987, mga ganyan po, no? Grabe po talaga. So, ever since, mga kaibigan, nararanasan talaga natin to na bumabaha talaga, no? Ano kasi yan pinagsama na yan na, naniniwala ako na hindi lang yan patungkol sa flood control, no, mga kaibigan. Itong baha na ito na nangyari sa ating bansa ay hindi lang yan patungkol talaga sa flood control. Ang benepisyo lang kasi kapag maayos ang flood control ay hindi gaanong nagpapondo yung tubig, no? Tuloy-tuloy kasi nga dahil may flood control. Kumbaga, hindi siya talagang masyadong tataas ng tataas kasi talagang nag-overflow, no? Overflow tuloy. Yung pag-flow ng tubig ay tuloy-tuloy, hindi siya nai-stack. Pero sa nangyari ngayon, nai-stack po, no, yung tubig sa mga lugar, no, na kung saan pumupunta sa mga kabahayan. Kasi nga, halo-halo na Hindi lang po ito sa flood control, mga kaibigan, no?
kasama na po diyan yung pagsira sa ating kalikasan, no? Yung mga walang habas na pagsira sa ating mga kagubatan, mga walang habas na pagpuputol ng mga puno, kaingin, walang habas na pagkakwari, mga mining, no? At yung pagtatambak, no, sa mga katulad ng Manila Bay, no? Yung body of water, tatambakan mo ng lupa para tayuan ng mga subdivision, etc., etc., no? Isa yan. At mga kaibigan, lalong-lalo na yung pagkakalat ng basura, yung hindi tamang pagtatapon ng basura. Kita naman natin mga kaibigan after the storm, pagkatapos ng malakas na baha, kita naman natin tambak ang basura. Kita natin yan. Kaya hindi po natin maidideny yan mga kaibigan na ito po ang nangyayari sa ating bansa ngayon na sobrang pagbaha. Hindi lang po yan pwedeng isisi sa nakawan, no, sa flood control sa DPWH. Hindi lang yan halo-halo na yan. Yan po ay kasalanan ng sambayan ng Pilipino, ng lahat ng mga Pilipino na walang disiplina. Kita niyo naman mga kaibigan, pagkatapos ng baha, ano yung mga kalat? May refrigerator, merong phone, may kama, may mga salaset. Lahat mga kaibigan, hindi kasi tama yung pagsisegregate, yung pagtatapon natin ng basura, no? Tapos yung pagkakalbo ng mga kabundukan, pagkakaingin, pagkukwari, mina, etc., etc. At kasama na syempre, no, yung mga flood control na ninanakaw, yung mga proyekto, instead na ilagay, no, sa proyekto, ang ginagawa ay binubulsa ng ilan. So yan po ay halo-halo. Hindi lang po yan sa flood control, no? Halo-halo po yan mga kaibigan. At syempre, nandoon na rin kasi ako, sabi ko nga sa inyo, naniniwala din ako sa yung mga divine intervention, naniniwala ako sa Bible, no? Andiyan na rin yung tinatawag na the wrath of God, no, na kapag ang Panginoon ay gusto tayong hindi naman talagang parusa, kundi gusto tayong paalalahanan sa mga ginagawa natin hindi magaganda, gusto tayong bigyan ng kaunting paalala, yan po ang nangyayari, no? May mga disaster po na ang dahilan po niyan ay hindi naman talaga nature, kundi yan talaga ay kumbaga yung pinapakita ng Diyos na, pinapaalalahanan tayo na, magbago na kayo. Yung kalikasan ay dapat nyong ayusin at dapat nyong ingatan, di ba? Katulad na lang ng bundok ng Sierra Madre. Yan, bundok ng Sierra Madre, the longest ranges of mountain, in the Philippines. Yan po yung pinakamahaba. So yung Sierra Madre na yan, kung wala po yan, mga kaibigan, ay grabe. Grabe mga kaibigan. Marami talagang babahain, marami talagang mamamatay, no? So yung Sierra Madre, pinoprotektahan po niya mga kaibigan, no? Itong Luzon, kasama na rin yung Metro Manila. So, pero alam naman natin na some parts of Sierra Madre ay kinakalbo na, di ba? At may mga tao na talaga namang kinakalbo, no? Yung ibang parte ng Sierra Madre. Kaya nga ang sabi ko, iingatan po natin ang ating environment kasi kapag ang environment po, kapag si Mother Nature po ay nagalit, ay hindi po natin yan masasawata kapag nagalit po ang ating Mother Nature, no? So kailangan po natin ingatan ang ating environment at huwag pong basa-basa na lang nagpuputol ng mga kahoy, nagkakwari or kinakalbo yung ating mga lupa, or yung iba naman mga kaibigan, the worst, no? Yung ating mga bundok ay tinatayuan pa ng mga subdivision, tinatayuan pa ng resort, sinisira yung natural resources natin para lang pagkakitaan, tinatayuan nila. Na yung mga kabundukan mga kaibigan, ang nagmay-ari niyan, Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Walang dapat na magmay-ari niyan na private citizen dahil yan po, ang mga kabundukan po natin, ay bigay po yan ng Diyos.
Wala pong tao na dapat magmay-ari. Wala pong korporasyon o grupo ng tao na dapat magmay-ari sa kabundukan natin. Pero mga kaibigan, no? Yung mga nakita nga no, mga na-discover na may mga kabundukan tayo na ginawa na resort. Mga kaibigan, no, naalala niyo yung katulad ng Chocolate Hills, panahon pala ni Duterte yun, mga kaibigan, no? Natayuan ng resort. Biruin mo, nasira yung kapag aerial view, no? Aerial view. Makikita mo, titingnan mo yung Chocolate Hills, makikita mo, merong nag-iisang resort na nandun nakatayo. Itinago yun, mga kaibigan, di ba? Itinago yung transaksyon na yan sa panahon yan ni Duterte. Pero lumabas, no? Na nabunyag. Kaya para sa akin mga kaibigan, no, isa yan, dapat imbestigahan yan at dapat ay panugutin yung mga tao na involved dyan. Bakit nila ibinenta yung parte ng Chocolate Hills na yan at bakit nila pinagawan yan ng resort, di ba? Hindi naman yan sa tao, hindi naman yan sa kung kani-kanino. Yan po ay para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Hindi po yan pagmamay-ari ng kahit sinong korporasyon or individual, di ba? Phoebe de la Cruz, sobra na din kasi ang deforestation at ang dami ng mga buildings na nag-cause ng baha. Tama ka dyan, correct ka dyan, no? Tama yung sinasabi mo. Alam nyo guys, no, ito, yung kwento ko lang saglit, no, yung napuntahan ko, no, sa Malaysia, yung isang na-appreciate ko doon sa Malaysia, yun bang hindi katulad dito sa Pilipinas na yung mga lugar na kung saan ang daming puno, ang daming mga tanim, no? Ang daming mga makikita mo na talagang nature. Hindi nila tinatambakan para gawing subdivision, para gawing kung anumang mga establishments. Walang ganun, mga kaibigan, no? Isa sa na-appreciate ko doon, nung pumunta ako ng Malaysia, ang dami mong makikita, no? Mga lugar, kahit yung binabagtas mo lang yung mga highways, talagang grabe. Yung mga puno, yung mga tanim. Tapos, sabi nga nung kasama ko na tourist guide namin, ang sabi niya, yan daw yung Malaysian government, no? Hindi daw nila talaga sinisira. Kumbaga, pinipreserve talaga nila yung kanilang mga nature, yung kalikasan, yung mga tanim, no, yung mga puno, pinipreserve talaga nila. Kaya, mga kaibigan, maganda Sana dito rin sa Pilipinas, no, na wag po nating gawing puro na lang subdivision. Yung yung mga tinatawag na lugar na madami mga puno, tatanggalan ng mga puno, ipapatag yung mga kabundukan pagkatapos lalagyan ng subdivision. Sana wag nang ganun, no? I-preserve natin yung ating Mother Nature at instead na instead na gawa natin ng mga subdivision, ay gawin na lang natin magtanim tayo ng magtanim, no? At magtanim ng mga puno at yung mga subdivision, yung mga mga kondo na yan, pwede namang ilagay na lang doon sa mga lugar na talagang nararapat. Huwag doon kung saan maraming mga puno, maraming mga tanim, doon sa mga lugar na nakikita natin na hindi naman dapat pagtayuan ng mga subdivision, doon pa tinatayo, no? So, sana magbago na, no, yung sistema sa ating gobyerno. At alam naman natin, mga kaibigan, sino yung mga masyadong hungry pagdating sa pagpapatayo ng mga subdivision. Sino yung masyadong mga gahaman, no,
na gustong-gusto na magpatayo ng mga subdivision kahit doon sa mga lugar na hindi naman dapat tinatayuan. O, hindi ko na sasabihin, alam niya kung sino yun. Kung sino yung mga yun, di ba? Yan. Masyado po nating inaabuso ang ating kalikasan. Di ba? Yan. Tama po, si Heidi AC, sa atin kasi inaabuso na. Yan, inaabuso po talaga ang kalikasan. Correct po kayo dyan, no? PB de la Cruz, tama po, hindi lang sa Malaysia siguro, kahit sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kung may mamamatay na puno, may kapalit na agad at hindi basta-basta kung saan-saan lang ang tapunan ng basura. Correct po kayo, no? At pero kasi ang sa Malaysia kasi ano sila hindi po sila marami. Hindi po sila anak ng anak. Nasa 53 million lang sila. Kasama na doon yung ni-research ko yun dati kasama na doon yung mga tao na nagma-migrate, no? Kaunti lang talaga sila. Yun, isang tinanong ko yun sa kasama ko na nakapag-asawa ng Malaysian. Bakit parang kaunti lang yung tao? Kasi yung mga Malaysian daw, pag nanganganak sila, isa, dalawa, marami na yung apat. Marami ng apat. Pero dito sa Pilipinas, apat, kaunti lang yun. Meron pa dito nanganganak 20, meron pa nga 30, pero walang trabaho. Diba? So, yun po ang kaibahan natin, no? Dahil din po sa dami ng tao, sa dami ng mga Pilipino, pagkatapos hindi na po maasikaso, no? Wala na mga bahay. Ito po yung mga informal settlers, squatters, isa din po sa dahilan yan kung bakit po nagkaklag yung ating mga waterways. Kasi po, di ba, hindi po natin maikakaila na karamihan kasi sa mga nakatira sa squatters, no, mga informal settlers, walang tamang sanitation, no? Yung iba dyan ay basta-basta na lang nagtatapon ng kanilang mga dumi, no? Human waste, no? Mga dumi. At saka, yun bang kapag meron silang mga tatapon na lang nila sa ilog, ganyan, no? Kaya isa din po yan sa nagiging problema, no? Squatters, mga informal settlers. At kung ating titingnan bakit nagkakaroon ng informal settlers, yan po kasi yung mga taga-probinsya na nagmamigrate sa Manila, no? Karamihan po yan. Kasi ito sasabihin ko sa inyo, kami rin po, naging informal settler kami. Kasi kasama din po kami sa nag-migrate. Galing po kami ng Mindanao. Misamis Oriental po kami, no? Mindanao. Nag-migrate po kami sa Manila. Ang reason ng pag-migrate namin kasi yung father ko, nalugi yung business niya. Tapos, gusto siyang tulungan ng lolo ko kasi lolo ko mayaman naman. Mayaman po ang angkan, no, ng aking lolo, grandfather ko. At malaki po ang lupain, no, sa Mindanao. Gusto siyang tulungan ng lolo ko para ibangon ulit, no, magkaroon ulit ng capital. Pero yung father ko at yung mother ko, masyadong maprinsipyo. Mataas po ang mga pride, no. Maprinsipyo silang tao. Ayaw nila nang binibigyan sila ng tinutulong-tulungan lang sila. Gusto nilang tumayo sa sariling paa. Kaya nag-migrate po kami, buong pamilya namin, no? Mother ko, father ko, kami magkakapatid, 5, puro babae. Nag-migrate kami sa Manila, maliliit pa kami. So, meaning to say, wala kaming bahay. So, nag-informal settler po kami doon. At yun nga po, pasalamat po kay President Marcos Sr. Dahil si President Marcos Sr., kapag meron po mga informal settler, hindi po niya yung pinapabayaan. Meron po yung kinalalagyan na nire-relocate po kagad dyan, no? Lupa. At sa lupa po na kung saan nire-relocate kami, nandun na meron ng mga CR. No? During the time, no, doon po sa kung saan kami nire-relocate, may CR na. So wala na kayong problema sa CR. Ang problema na lang namin noon ay yung paggawa ng bahay. At binigyan naman ng cash. No? Nagbibigay naman sila ng cash para paggawa ng bahay. No? So kami din po ay naging informal settler. No?
So, yan po mga kaibigan, ang nagiging problema talaga. Kaya nga, ang masasabi ko, maganda po itong ginagawa ngayon no, ng ating Pangulo, ng ating Presidente, BBM, dahil naglalagay po siya ng iba-ibang mga housing, no? Housing, ngayon kasi condo type na yung housing na pinapagawa ng ating Pangulo. Kasi nga, wala na nga tayong masyadong maraming lupa, no? Kaya condo type na yung housing ng ating Pangulo. At yun nga, paggawa siya sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas. At ang makakapag-benefit po nito, syempre, yung mga uuunahin po, yung mga informal settlers, yung mga nakatira sa mga tabing ilog, mga estero, yan, yung mga talagang sa street nakatira, sila po yung uunahin na para magkaroon po sila ng disenteng bahay. At marami na po ang nakaka-benefit niyan ngayon, no? Sa pabahay ng ating Pangulo. Yan. Kasi pag upo po ng Pangulo natin, merong 6.5 million backlog. Yan po ang nangyari. Ibig po sabihin, para magkaroon ka ng 6.5 million backlog pabahay, ibig sabihin, nagpabaya. Ang mga past administrations, nagpabaya po sila. Hindi po nila inasikaso ang pagpapatayo ng mga pabahay para sa mga Pilipino. Yan po ang katotohanan. Kaya pagpasok ng ating Pangulo noong 2022, nakita po, no, reported by PSA na merong 6.5 million kakulangan sa pabahay ng mga Pilipino. Kaya ang Pangulo natin ngayon, as much as possible, ay kanya pong direktiba, no, DSUD, bilisan ang pagpapatayo ng mga condo type ng mga pabahay na ito. Kasi kung hindi man niya mabuo ang 6.5 million pabahay, at least mga lahati man lang, at least maka 3 million man lang para makabawas-bawas man lang sa 6.5 million na kakulangan sa pabahay. Yan po, no? So, saan kaya yung pabahay na yun? Marami po, no? Sa buong Pilipinas po yan. Dito nga lang sa Davao City, marami ka makikita dyan, no? Mga condo type. Basta makakita kayo ng mga condo type, high-rise, no? High-rise yung na mga pabahay. Kay PBBM yan, no? Or mid-rise. Meron kasi high-rise, meron mid-rise. Condominium ng mga pabahay ang ating Pangulo, no? So, pabahay po niya yan, no? Nakakatawa nga yung mga DDS kasi inaangkin nila ngayon yung pabahay na yan na condominium, mala world class, no? May pa-swimming pool pa. Yan po ay under the administration of PBBM. Hindi po yan kay Duterte, no? Wala pong ganyan na pabahay si Duterte. Kay PBBM po yan. Yan, FYI, no? So, PB de la Cruz, imbis na tulungan natin ang Pangulong Marcos sa pagpapaunlad ng bansa, kaya isisi lahat sa kanya ang mga nangyari, maunlad pa sa maunlad ang bansa. Yan nga po ang pinagtataka ko, no? May mga kababayan tayo na katulad na lang ng kapag nagpo-post ako sa Facebook. Good news, good news. Ang makikinabang nito mga Pilipino, hindi naman yung Pangulo eh. Good news ito for the Philippines. Tapos makikita mo merong naglalagay ng emoji na laughing emoji, tapos makikita mo merong mga nagko-comment na, nako, fake news ka, bagsak ng ekonomiya natin ngayon. Mga ganon ba, na etong mga toxic na tao na to, mas gusto nila na bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Na ayaw nilang paniwalaan yung mga good news na hatid ng administrasyon. Ayaw nilang paniwalaan yun. At mas gusto nila na paniwalaan yung kanilang fake news na bagsak na daw ang ekonomiya ng ating bansa. Ganyan po sila ka-toxic. Kasi iisa lang po ang hangad nila sa kanilang buhay, ang i-install ang kanilang vice president na wala namang kwenta. Diba? Yan po yan mga kaibigan eh. Kaya nila sinisiraan ang gobyerno at ang ating Pangulo kasi gusto nila iisa lang i-install si Sara Duterte, ang pinakawalang kwentang vice presidente.
Diba? Yan. Mga ungrateful na mga DDS yun. Correct ka dyan, Heidi. No? Ungrateful talaga sila. Cebu Pacific. Hello. Yan. Si Cebu Pacific, nandito. Yan. Julieta Torres, Kalbo, Talbot ba na yung bundok? Sinabayan, Kalbo ba yung bundok? Sinabayan pa na walang pinapagawang flood control project. Yung basura sa ano na lang makikita. Yun nga po, halo-halo na no? Yung patungkol sa pagkakalbo ng mga kabundukan, pagsira ng kalikasan, tapos andun pa yung pagnanakaw sa mga flood control projects, tapos yung pagtatapon ng mga basura. So, ayun, halo-halo na po yan. Kaya nga po, kita nyo dito po sa Asia, tayo yung sinasabing Christian, no? Christian country in Asia, the Philippines, no? Tapos the rest ay Muslim, Hindu, Buddhist, iba-iba yung kanilang mga religion. Tayo Christian country in Asia. Pero tayo yung pinaka walang disiplina. Magpunta kasi iba-ibang mga bansa, disiplina, talagang disiplinado. Ang mga Pilipino, mukhang nasobrahan tayo sa demokrasya. Palagay ko yan yung dahilan kung bakit medyo marami sa atin ay walang disiplina kasi sobra-sobra tayo sa demokrasya. Unlike po sa ibang bansa, katulad ng kwento kanina ng Malaysia, takot sila Takot sila gumawa ng krimen, takot silang basta kung ano-ano na lang kasi alam nila ang kanilang batas. May ganun po doon May ganun sa Malaysia. Singapore din. May ganun, no? Sa iba-ibang mga bansa na dito sa Southeast Asia. Pero ang Pilipinas, sobra tayo sa demokrasya. Kaya nga, di ba, ang sabi ni Ferdinand Marcos Sr., no? Yung disiplina, kailangan natin, no? Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tama naman yun, di ba? Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Disiplina, pagsunod sa batas. Di ba? So, kung titingnan natin mga kaibigan, katulad na lang ng past administration, walang disiplina, hindi sumunod sa batas. Yung mga pinaghihinalaan pa lang ng bangag, itsugi, walang batas-batas. Di ba? Walang disiplina ang mga tao. Di ba? Kasi nga, hindi sumusunod sa batas dahil sa nasobrahan na ng demokrasya. Okay, punta tayo sa ating topic Okay. Kasi ang marami tayong topic ngayon, no? Yung nga mga updates sa nangyari sa bansa natin. Ay, guys, ang ganda na, sumisikat na yung araw. Dito kasi sa may bintana Itong kinalalagyan ko, dito yung aking upuan, nandito yung aking table, no? Table ko, dyan. Tapos bintana. Sumisikat na yung araw. Ganda na, no? So, sana nga lumayas na itong si Tino na to. Si Uwan. Uwan, lumayas ka na, Uwan. No? Lumayas ka na at huwag ka nang bumalik. Yan. So, ayun mga kaibigan, no? Alam niyo ba na habang abala ang ibang mga politiko sa pamumulitika, no? I-flex natin to mga kaibigan na habang abala ang mga politiko, yung ibang politiko sa pamumulitika, habang abala yung ibang mga politiko sa pag-happy-happy sa ibang bansa, no? Pagwawarla sa ibang bansa, paglalaklak ng alak sa ibang bansa, pagpa-party-party, habang abala yung iba, pagpunta ng Quezon Province,
Quezon Province nga ba yun? No? Quezon, no? Tama. Habang abala yung iba, pagpunta ng resort, kasama daw, kasama, di umano, no? Ayon sa aking puting loro, habang abala yung iba sa pagpunta sa Quezon, sa isang resort, no? Beach resort, kasama ang mga vloggers nila, at sila ay nag-happy-happy. Aba, mga kaibigan, no? Meron naman tayong mga politiko na matitino na gumagawa ng kanilang gawain, mga kaibigan, na hindi sila namamasyal, hindi pumupunta sa kung saan-saan, kundi nandito sa Pilipinas. Flex lang natin, mga kaibigan, no? Tingog Party List and Congressman Martin Romualdez. Mga kaibigan, no? Habang abalang iba sa pamumulitika at intriga, sina Congressman Martin Romualdez at Tingog Party List ay tahimik, ngunit mabilis na kumikilos para sa mga Pilipino. Sa halip na sagutin ang mga paninira, pinili nilang tumugon sa mga tunay na pangailangan ng taong bayan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Dahil dyan kay Congressman Martin Romualdez, ang serbisyo publiko ay hindi dapat napipigilan ng politika o ingay ng mga kritiko. Sa gitna ng unos, ang Tingog Party List at si Congressman Martin Romualdez ay patunay na may mga leader pa rin inuuna ang kapwa bago ang sarili. Yan, mga kaibigan, no? So nagkaroon po ng mga relief operations ang Tingog Party List, mga kaibigan, at ni dating Speaker Martin Romualdez sa matitinding pensala na iniwan ng Bagyong Tino sa Eastern Samar. Halos 30% ng mga kabahayan, no, sa Humunhon at Suluan ang nasira. Agad na naghatid ng tulong ang opisina ni Congressman Martin Romualdez at Tingog Party List. Yan. Namahagi sila ng bigas, noodles, kape, sardinas sa mga pamilyang apektado. Umabot ang ayuda sa 7 barangay, Kanawayon, Kagusuan, Kasuguran, Pagbabangnan, Betaongan, ang hirap naman ng mga Habag at Inapulangan. Kasabay nito, tiniyak ni Congressman Romualdez na may kasunod pang operasyon para sa mga hindi pa naaabot ng tulong. Yan. So, mga kaibigan, no, bago pa man lumala ang sitwasyon, kumilos agad ang staff ni Congressman Romualdez at Tingog Party List upang asikasuhin ang evacuees sa Leyte. Mga kaibigan, konting kwento lang. Napunta kami noon ng Leyte, mga kaibigan. Nung napunta kami noon ng Leyte, pumunta kami sa Tingog, no? Tingog Party List na yung kanilang lugar doon kung saan nakita namin na tambak, no, yung mga nire-repack, mga kaibigan, nagre-repack sila ng mga relief goods. Tambak, dami guys, no? Tapos may mga kumukuha, no? Kinukuha nila, tapos tinanong namin, saan nyo dadalhin yan? Dadalhin daw nila sa Samar. Kasi tutulungan nila yung Samar dahil nga na binagyo, no? Nung pumunta kami noon, yung Samar kasi nahit ng bagyo. So, tingnan nyo ha, Leyte. Nasa Leyte sila, pero pupunta sila ng Samar para tumulong. Ang dami nilang dala. No? So, ganyan po, no, mga kaibigan, ka-efficient ang Tingog Party List. Kaya palagi po siya na top, mga kaibigan. Kung hindi man number 1, ay number 2, no? Talagang palagi po siyang nasa unahan kasi ramdam po ng ating kababayan ang serbisyo ng Tingog Party List. 'Di ba? Hindi katulad ng Duterte Youth na sinasabi na 'di ba nanalo pa nga yung Duterte Youth, mga kaibigan, pero anong nangyari? Na-disqualified na sila totally. Duterte Youth, ang tagal-tagal na nilang Duterte Youth for 6 years sa panahon ni Duterte, pero kita mo naman, mga kaibigan, parang wala naman silang nagagawang tulong, no, sa mga Pilipino kapag may disaster. Hindi po katulad sa Tingog Party List at ng ating Speaker Martin Romualdez, no, na talagang kapag may disaster, nandyan. Kaya nga hindi sila nawawala. Tuwing eleksyon, nandyan po ang Tingog
Party List, no? So, yan mga kaibigan, no, nakipag-ugnayan sila sa mga LGU upang tiyakin na may sapat na pagkain, tubig, gamot sa mga evacuation centers. At kita nyo mga kaibigan, nag-viral nga yung evacuation center, no, ng Southern Leyte, mga kaibigan, no, na sa gitna ng hirap, nagpakita ng malasakit, no, ang mga residente na sila ay nagbibigayan ng yung sila yung nagdi-distribute ng relief goods at nagbibigay din sila sa kanilang kapwa. Diyan po mga kaibigan, kitang-kita natin na kapag meron kayong mga leader na talagang mapagbigay, hawa-hawa yan. Pati yung mga tao doon, no, sa Leyte, no, sa distrito ni Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez, ay nakakawa din, no, ng tutulungan talaga, no, dahil po sa spirit of kindness, no, espiritu ng pagtutulungan na nai-impart ni Speaker Martin Romualdez at ng Tingog Party List sa kanilang mga kababayan. Kaya maging ang mga kababayan nila, ganun din po, tumutulong sa kanilang kapwa sa gitna ng disaster. 'Di ba? Sa gitna ng disaster, tumutulong. Hindi katulad ng iba dyan, ang daming nababahaan dito sa Pilipinas, nag-happy-happy sa dahig, yung bunso nasa Bali, lumalaklak ng alak. Yung isa naman yung babae sa beach, happy-happy, o sayaw-sayaw doon, o 'di ba? Happy-happy. Yan ang pamilyang yan na tuwing disaster, nagpapakasaya sila habang habang ang mga Pilipino may mga nangangamatay, no? Napaka-insensitive ng mga pamilyang yan, 'di ba? TYT Gas. Ay, hello TYT Gas, nandito ka na. Maraming salamat sa pag-drop by. Yan. Salamat TYT Gas, no? Yan. So, yan mga kaibigan, patuloy ang relief distribution sa Abuyog, Leyte. Yan po ang mga naaabot po ng Tingog Party List at ni Congressman Martin Romualdez, no? Patuloy na relief operation sa Abuyog, Leyte, Tacloban City, mainit na pagkain para sa mahigit 2,000 manggagawa mula sa iba't ibang sektor. Sa Cebu naman, naganda ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo sa Compostela, Cebu noong lindol naman sa Medellin, Cebu, Guian at Eastern Samar nagpadala naman ng tulong sa pagkain, gamot, no, para sa mga bayang apektado ni bagyong Tino. So ito po yung mga ginawa, no, ng Tingog Party List. Ito ang sistema ng serbisyo ni dating Speaker Martin Romualdez, mabilis, maayos at may direksyon. Kita nyo mga kaibigan, kahit hindi na siya speaker, siya ay patuloy pa rin na tumutulong at nagsiservisyo. At hospital assistance, champion, no, ang speaker natin at saka ang Tingog Party List. Patuloy na mga kaibigan, no, na patuloy na kampiyon ng hospital bills ang Tingog Party List. Batid ni Congressman Romualdez at Representative Yeda Romualdez ang bigat ng gastusin sa pagpapagamot. Kaya't simula noon, libo-libong pamilya na ang natutulungan sa ilalim ng programang ito, no? So, sabi nga ni Congressman Romualdez, ayuda is justice, not charity. Ulitin ko, ayuda is justice, not charity. Paulit-ulit na pinagtatanggol ni Cong Romualdez ang ayuda para sa mahihirap na Pilipino dahil ayon sa kanya, ang tulong sa mahihirap ay hindi limos. Ito ay katarungan. Ito ang uri ng public service na hindi naghihintay ng eleksyon o media coverage. Ito ang serbisyong totoo, tuloy-tuloy at tapat. Naalala ko lang ang mga DDS, mga kaibigan. Ayaw nila, no? Yung speaker pa noon si Speaker Martin Romualdez, ayaw nila sa ginagawa ni Speaker Martin Romualdez na bigay ng mga ayuda, kung ano-ano daw ang iniimbento, mga ayuda, inuubos daw ang pera. Ayun naman pala kasi, dahil ang gusto pala ng mga DDS, ubusin ang pera sa flood control na goes
Iyon naman pala. Ngayon alam ko na. Now I know. Kaya pala sila galit na galit sa direktang tulong sa mga mahihirap natin mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Kaya pala ayaw nila na ayudahan dahil gusto pala nila nakawin. Gusto pala nila ninanakaw lang. So ayaw pala nila ng naitutulong. Diba? Mga kaibigan, alam naman natin, diba? Panahon ni Digong, diyan talaga, talamak, flood control, no? Ghost flood control, talamak yan sa panahon ni Digong. Hindi nyo maipagkakaila, di ba? Kahit nga si Governor Pam Baricuatro ay umamin na ang flood control, ghost flood control, nagsimula daw 2019 daw, ang sabi ni Pam Baricuatro. DDS yan. DDS yan. Diba? Hindi nyo maipagkakaila. Hindi nyo maipagkakaila yan. No? So, ito pa, tuloy natin. Yan. Kung sa Naga City, binuksan ni Mayor Leni Robredo ang City Hall bilang evacuation center, yan ay isang malaking halimbawa ng lokal na inisyatiba na ibigay din ang mga kaukulang kailangan ng mga evacuees. Sa Pasig City naman, may pet-friendly evacuation centers pa sa lahat ng barangay dahil batid rin ng LGU na mahalaga rin ang buhay ng ating mga pets. Sa Tingog at kay Speaker Martin Romualdez naman, hindi lang pagpapasilong kundi direktang tulong, pagkain, gamot, suporta sa bawat pamilya habang ang iba ay nakatutok sa pamumulitika, paninira sa administrasyon at sa Tingog Party List at kay Speaker Martin Romualdez. Puro paninira ang ginagawa ng iba. Samantalang ang Tingog naman at si Speaker Martin ay patuloy nakatutok sa serbisyo at pagtulong sa mga Pilipino na nabiktima ng kalamidad. Diba? Oh. Mga kaibigan, nakakatawa lang ha. Ang sabi ng mga DDS, nauna daw si Sara Duterte, pumunta daw ng Cebu. Nauna daw tumulong, sabi ng mga DDS ha. Hindi man lang daw sinasamahan ng mga mainstream media. Wala man lang daw. Kaya wala daw picture. Kaya wala daw video. Hello? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Hindi pumunta si Inday Lucring. Hindi pumunta si Inday Lucring sa Cebu. Dahil si Inday Lucring ay merong disaster phobia. Alam niyo ba yung disaster phobia? Pag may disaster sa isang lugar, hindi siya pupunta, iiwasan niya yan. Dahil meron siyang malaking takot. May phobia siya sa disaster. My God, proven yan. Oh, nagkaroon ng napakalakas na bagyo dito. Saan siya pumunta? Germany. Ha? Nanood ng concert Taylor Swift. Oh. Ano sabi niya? Matagal na daw nakaschedule, hindi daw pwedeng i-cancel. Eh my God. Anong sabi niya sa interview niya? Ano sabi niya? Kapag ikaw daw ay presidente or vice president or public servant, hindi na daw ikaw ang nagmamay-ari sa katawan mo. Ang katawan mo daw ay para sa bayan. Ang puso mo daw, ang isip mo para sa bayan. Kung ano daw ang gusto ng bayan, gawin mo. Diba? Ay sabi niya kay PBBM ang sigaw daw ng bayan, magpa-hair follicle test daw si PBBM. Si PBBM daw, yung katawan daw ni PBBM, hindi na daw sa kanya yan. Para na daw yan sa bayan. Kapag gusto daw ng bayan na magpa-hair follicle test siya, dapat daw ginagawa daw ni PBBM kasi yun daw ang gusto ng bayan. Yung katawan daw ni PBBM ay hindi na daw yan sa kanya, sa bayan na daw yan. Ayun naman pala sa bayan, bakit hindi mo mai-cancel yung trip mo sa Germany? Pinupulaan ka na nga at todo na nga ang sa'yo ng mga tao Hindi mo mai-cancel. Akala ko ba para sa bayan?
So lahat ng sinasabi ni VP Sara Duterte, taliwas sa kanyang ginagawa. Ano pa? May bagyo din doon, nakalimutan ko yung pangalan. Oh, nasaan siya? Nandoon kay Apo Wang-od, nagsayaw-sayaw, sayaw-sayaw, nakapaa, kasama yung mga Ilocano, di ba? Doon siya kay Apo Wang-od, pagkatapos nagpatato. Tapos, isa pa, may bagyo din nun. Hinahanap din siya. Nasaan siya? Nandun naman siya sa Cebu. Walang bagyo sa Cebu. At umaattend naman siya sa kasal ni Rama. So, kitang-kita na ng mga kababayan natin yung kanyang disaster phobia. Na tuwing may disaster, wala siya. Umiiwas siya sa disaster. Takot siya. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na nauna daw si Sara Duterte sa Cebu, that's a big, big lie. Hindi daw sinamahan ng mga mainstream media. Wala man lang daw video, wala man lang daw picture. Eh my God, si Sara Duterte pa, na palaging may kasamang entourage na kanya mga vloggers. Kung talagang pumunta siya sa Cebu, impossible na wala siyang photo op na hindi siya kukunan ng kanyang mga vloggers. Napakahilig niya sa photo op. Nagtanim nga lang, di ba? Nagtanim nga lang siya eh. Photo op na eh. Pang Instagram, pang Facebook na, pang TikTok. Nagsayaw nga lang eh. Todo coverage. Yun pa kaya na pupunta ng Cebu para tumulong. Huwag kami, hindi kami bobo, hindi kami tanga na katulad niyo ng mga DDS. Huwag kami. Hindi niyo kami mauuto. Diba? Sinungaling kayo, mga DDS. Sinungaling. Diba? Kaya, yung sinasabi ng mga DDS, huwag niyong paniniwalaan. Hindi pumunta si Sara Cebu. Anong ginawa ni Sara? As usual, mahilig siyang mag-designate sa kanyang mga empleyado. Oy, punta kayo ng magbigay kayo doon ng ayuda. Ganyan lang si Sara. Kaya nga siya naloko eh. At guys, sinan niya, ginawa niya sa DepEd, diba? Yung ginawa niya sa DepEd, total failure. Hindi siya hands-on. Mga trabaho, hindi siya hands-on. Matatag curriculum, wala siyang ginawa. Tapos sinungaling pa. Anong sabi niya sa press con? Yung may pandesal, yung nagbigay ng pandesal. Anong sabi niya sa press con? Lahat daw yung sa ginawa sa DepEd, kasama daw yung matatag curriculum, sa kanya daw lahat yun. Sa kanya daw lahat. Sinungaling, di ba? Eh, meron siyang video eh. Anong sabi niya sa video? Hindi daw niya ma-review yung matatag curriculum dahil wala naman daw siyang background sa education. So, lahat daw pinaubaya na lang daw sa kanyang mga eksperto, sa kanyang mga master teachers. Tapos sinabi niya doon sa nag-press con sila, yung kasama niya yung mga inchik, no? Na nagbigay ng pandesal. Ano sabi niya? Matatag curriculum, sa kanya daw yun. Siya daw gumawa noon. Pagtapos, sa nauna niyang press con, hindi press con yun isang event yun na nag-speech siya, maiksi pa ang buhok niya. Sabi niya, hindi daw niya ma-review ang matatag curriculum dahil wala daw siyang background sa education. Meaning to say, yung matatag curriculum, ginawa ng kanyang mga master teachers, ng mga master dyan sa DepEd, ipinaubaya niya lahat. Pagkatapos, nung ibinigay na sa kanya para i-review, para tingnan kung saan dyan ang maganda, ang dapat natanggalin o ang dapat na mas ayusin, hindi niya ma-review kasi wala daw siyang background sa education. Nakita mo yung pagka-inutil. My God, ang dami mong oras. Vice President ka, DepEd Secretary, ang dami mong oras para doon.
Kasi ang Vice Presidente, wala namang job description yan eh. Ang job description lang yan ay mag-antay na ang President ay hindi na incapable na or ganon. Wala talagang trabaho ang Vice President. So ang trabaho lang niya during that time, dapat ay DepEd, pero hindi pa niya nagawa. Incompetent. Diba? Pabaya. At walang willingness to learn. Wala siyang ganon. Hindi siya willing mag-aral. Eh my God, madali lang naman yan, ibasahin mo. Matatag curriculum, basahin mo. Siguro naman, makakaintindi ka naman siguro kasi sabi mo, lawyer ka, di ba? Nakapag-aral ka, lawyer, no? So, siguro naman maintindihan mo, matatag curriculum. Pag may hindi ka naintindihan doon ng mga terminologies, tanungin mo yung master teacher mo, tanungin mo yung mga eksperto mo sa DepEd. Ano bang ibig sabihin ito? Paki-explain nga. Oh. Tapos. Sa loob ng isang taon, imposible naman na hindi mo mapag-aralan yan at ma-review. Oh. Si Sara po, mas marami siyang time sa Netflix, panunood ng mga movie, at panunood ng sine, at pagka-happy-happy. Mas marami siyang time sa pagbibideo okay. Meaning to say, si Sara Duterte ay hindi pang Vice Presidente, hindi siya pang Presidente, hindi siya pang public official. Siya, dapat sa kanya, nasa bahay lang, mag-happy-happy. No? Warla-warla. Yan po ang katotohanan. Hindi po siya willing na mag-aral at pag-aralan ang kahit anong trabaho na i-designate sa kanya. Wala pong ganon kay Sara Duterte. Siya po ay isang tamad. Tamad mag-aral kasi siya ay bugok. Yan po ang katotohanan. Tamad siya mag-aral at siya ay bugok. Sabi nung isa, fake news daw. Fake news? Baka gusto mong ipakita ko sa'yo yung video. Sandali Pakita natin yung video Ang hirap nito sa mga Duterte. Nag-idolize kayo sa Duterte pero hindi nyo alam yung mga ginagawa nila. No? Pakita ko Sara Duterte, hindi na-review ang matatag curriculum. Ito. Sandali. Dali. Tingnan ko kung ito yun. Hindi yan. Yung yung asinal. Lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo we will be able to solve the problem in 6 months nag-cause ng stress because I do not come from the education. Initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa
nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and on the stakeholders who did the review. Initially po, lumapit Ay, tamad ang bugok. Bugok na nga, tamad pa. Alam niyo sa totoo lang, sinasabi nga ng teacher ko dati, no? Kahit hindi ka matalino, no? Kahit hindi ka matalino, kung masipag ka, aralin mo, try your best. Aralin mo. Makukuha mo yan eh. Pero ang problema kay Sarah, bugok na nga, tamad pa. Alam na nga niya na walang kakayanan yung utak niya dahil siya ay bugok. Tamad pa. So, ano nangyari? Palpak. Palpak ang DepEd. If you give me 100 billion, I will solve all the problems in basic education. Anong nangyari? Binigay sa kanya almost 700 billion. Take note 100 billion lang ang hinihingi niya. Ang binigay sa kanya, almost 700 billion. Pero incompetent siya. Kaya, anong nangyari? Hindi niya na-solve. Dumami pa ang problema sa DepEd. Incompetent. Diba? Ganyan siya, ka-incompetent. No? Yan. DepEd lang yan, hindi pa niya kaya. Lalo na kung magpe-presidente siya, walang mangyayari sa bansa natin, no? Lalo tayong lulubog. Yan. Yan. So, tuloy natin na. Yan po mga kaibigan, no? Maasahan po ang Tingog Party List at Speaker Martin sa bawat unos na dumadaan sa bansa, no, may mga leader na tulad ni Speaker Martin Romualdez or dating Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List na walang sawang nakikinig at nagsisilbi. Sa halip na makisaw sa gulo ng politika, pinili nilang maglingkod, simpleng kilos pero malalim ang epekto. Diba? So, yan po mga kaibigan, no? Sa ilalim ng batas, obligasyon ng gobyerno ang protektahan ang mamamayan sa panahon ng kalamidad. Yan po ang Tingog at si dating Speaker Martin Romualdez, hindi lang tumutupad sa tungkuling iyon, kundi pinalawak pa nila ito sa pamagitan ng tuloy-tuloy na humanitarian work. No? So, ibig sabihin, hindi lang sila compliant, sila ay consistent. Alam niyo mga guys, no? Ito kasing Tingog Party List. Hindi mo lang sila makikita sa kapag may bagyo, kapag may bagyo or merong kung ano man nangyari, no? Hindi lang eh. Makikita mo sila sa lahat po, no? Sa lahat ng in all season, mga kaibigan, no? Kahit na walang bagyo, nandyan po sila tumutulong. Naalala ko lang no, nung pupunta pa ako dati sa Congress. Ang daming pumipila, no? Ang haba ng pila. Tapos, ay dumadaan ako doon. Akala nung babae, pipila din ako. Sisingit, no? Hindi niya alam na dadaan lang ako kasi magko-cover no, sa Quadcom. So, tinanong ko yung babae, para saan yun? Ba't ang haba-haba ng pila niyo? Sabi nila, nanghingi daw kasi sila ng tulong for medical assistance sa Tingog Party List. So, ang dami mga kaibigan ng humihingi ng mga medical assistance, yung iba naman yung burial assistance no sa Tingog Party List. So tuloy-tuloy po no itong tulong no ng ating Speaker Martin Romualdez kahit na hindi na po siya speaker, at ito pong Tingog Party List ay nationwide po ito hindi po ito yung para sa Leyte lang. Nationwide po ang kanilang tinutulungan. Buong bansa po ito, no? So, yan po mga kaibigan, kapakipakinabang po ang ginagawa ng Tingog Party List. Kaya sila po ay palaging nasa top, no? Top
party list sa ating bansa, no? Dahil po talagang nakikita po yung kanilang serbisyo sa bayan. 'Di ba? Yan. Okay, so sunod nating topic, mga kaibigan, no? Okay. Ang kasunod po nating topic, guys, no? Okay. Eto, mga kaibigan, alam niyo po ba na ang simbahang Katoliko, no? Ang simbahang Katoliko, mga kaibigan, ay humihingi ngayon, no, ng tulong, no, sa ating Pangulo. Sila po, mga kaibigan, no, natin si Cardinal, sandali para hindi tayo magkamali ng pangalan. Natin yung pangalan ni Cardinal. Yan. Okay. Anong tulong ang hinihingi ng simbahang Katoliko? Yan. Okay, natin na. Okay, ito. Ito. Yan. Noong November 7 po, kasi mga kaibigan, no, noong November 7 ay nagsagawa po ng press conference si Cardinal Pablo Virgilio David. Cardinal Pablo Virgilio David noong Biyernes, no, November 7 sa Mandaluyong City upang himukin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumikha ng isang Truth Commission kasama ang mga pamilya ng mga biktima at nakaligtas sa mga kasama ang mga pamilya ng biktima, no, ng extrajudicial killings. Ang pamunuan ng simbahang Katoliko ay naniniwala sa kakayahan ni PBBM na palabasin ang katotohanan at ihatid ang hustisya para sa mga biktima ng EJK noong administrasyong Duterte. Yan. So humihingi sila ng saklolo dahil alam nilang kaya ng ating Pangulong BBM na pakilusin ang buong gobyerno para ihatid ang hustisya. Gaya ng ginagawa niya ngayon, no, sa issue ng korupsyon, ng flood control. Yung gigil ni PBBM sa mga tiwali na ginagawa, no, ng mga tiwali sa ghost flood control projects at iba pa, ay ito rin ang magiging dahilan para makamit, no, nitong mga EJK family, mga kaibigan, no, pamilya ng mga EJK, makamit nila ang hustisya. Dahil dito, mga kaibigan, no, sa hiling ng simbahang Katoliko, ay nais po nila na pagbayarin at itong mga perpetrators, no, pagbayarin at magkaroon po ng hustisya ang mga pamilya ng biktima ng EJK. So, yan na, mga kaibigan, no, topic natin. So, itong simbahang Katoliko, naniniwala po sila na ang PBBM administration ay kaya na magbigay ng hustisya para dito sa mga biktima ng past administration. At eto po, mga kaibigan, maganda po ito. Bakit? Kasi ibig po sabihin, buo ang tiwala ng simbahang Katoliko sa kakayanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At dahil din po dito, mga kaibigan, kaya yung mga destabilization na ginagawa ng Duterte administration ay hindi po nagtatagumpay. Hindi po nagtatagumpay yung mga destabilization na ginagawa ng Duterte administration. Bakit? Kasi nasa likuran po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang simbahang Katoliko. Remember, mga kaibigan, paalala ko sa inyo, ayon sa datos, mga kaibigan, 78% ng mga Pilipino ay kaanib ng Catholic Church. 78%.
no, ng mga Pilipino ay kaanib ng Catholic Church. Ito namang mga, yung kumakampi kay Sara, Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, pagsasama-samahin natin sila, yung porsyento, Iglesia ni Cristo, KOJC, JIL. Yung mga kumakampi na yan kay Sara Duterte ay nasa 3% lang sila. Actually, mga kaibigan, mas malaki pa ang porsyento ng mga Muslim. 5% po ang Muslim brothers natin. 5%. Samantalang etong KOJC, INC, GIL, nasa 3% lang po sila. Ang simbahang Katoliko, 78%. Meaning to say, napakalaki po ng factor para matanggal mo ang isang pangulo, para mapatalsik mo ang isang pangulo. Napakalaki po ng factor ang pagpa-participate ng simbahang Katoliko. Pero sa ngayon, ang simbahang Katoliko ay nasa panig ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. 78% ng mga Pilipino ay Katoliko. Yan ang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang mga DDS, ang Duterte, para patalsikin ang ating Pangulo. Kasi wala yung element ng Catholic Church. Remember EDSA? EDSA 1, EDSA 2? Remember bakit siya nagtagumpay? Kasi nandun yung elemento ng Catholic Church. Napakalaki po ng porsyento ng Catholic Church dito sa Pilipinas, 78%. Kung hindi kasama ang Catholic Church sa pagpapatalsik sa ating Pangulo, wala kayong magagawa. Alam niyo ba guys, napaka-powerful ng kardinal ng Catholic. Pag sinabi ng kardinal ng Catholic na, mga Katoliko, magsilabasan kayo sa inyong mga bahay at paalisin natin ang gobyernong ito, talsikin natin, etc. etc. Powerful yun guys. Katulad ng ginawa noon ni Cardinal Sin, nanawagan siya sa mga Pilipino na lumabas sa kanilang mga bahay para nga patalsikin si Pangulong Marcos Sr. EDSA 1, EDSA 2, andyan ang elemento ng Catholic Church. Kaya nagtagumpay. Kaya kayo ngayon, kahit anong gawin ng mga DDS, kahit anong gawin ng mga Duterte, kahit 1 milyon na destabilisasyon, 1 milyon na kudeta ang gawin nyo, wala kayong magagawa. Kasi, hindi ninyo kakampi ang Catholic Church. Diba? Yun yun, Catholic Church, simbahang Katoliko, nananawagan sa ating Pangulo na gumawa ng Truth Commission para panagutin ang may mga kasalanan sa extrajudicial killings ng past administration. Meaning to say, ang simbahang Katoliko, hindi sila naniniwala na dapat patalsikin ang Pangulo kasi ayaw nila sa mga Duterte dahil ayaw nila sa extrajudicial killings. Diba? Diba? Mga kaibigan, yan ang mangyayari. Kaya, kawawa kayo, di ba? Sabi nung Hungry Man vlog host, kung totoo yan sinasabi mo, bakit ayaw mag-snap election para malaman kung gusto pa ng mga tao si Marcos? Okay, snap election ha? Okay. Kung titingnan natin ang Constitution, may nakalagay ba dyan na snap election? Ang snap election
Wala yan sa Constitution. Kung titingnan natin ang snap election, bawal yan eh. Wala naman yan sa Constitution eh. Bakit nanawagan dati si Apo Lakay ng snap election? Bakit? Kasi di ba katatapos nga lang ng eleksyon, panalo siya. Pero si Cory Aquino ay nag-demand, no, na yung kampo ni Cory Aquino nag-demand talaga na pababain, no, si Pangulong Marcos, etc., etc., no? So, si Pangulong Marcos, initiative niya yun. Initiative niya. Si Pangulong Marcos Sr. Initiative niya na magkaroon ng snap election para patunayan na siya talaga yung nanalo. Kasi nga, challenge noon ng LP, no, ni na Cory Aquino, na hindi naman daw nanalo si Marcos. Nandaya lang daw. Kaya itong si Marcos Sr., dating Pangulong Marcos, no, Sr., ay tumawag ng snap election para patunayan na nanalo nga siya. Diba? Ngayon, anong patutunayan nyo? Sasabihin yung nandaya si PBBM, hindi siya nanalo? Kung sasabihin yung nandaya si PBBM at hindi siya nanalo, edi iluklok natin si Leni Robredo, hindi si Sara. Si Leni Robredo ang iluklok natin. Kung talagang totoong nandaya si PBBM, iluklok natin si Leni Robredo. Hindi si Sara. Dahil si Sara Duterte, hindi naman siya tumakbo na presidente. Ang itinakbo niya ay vice. Yan ang mga, alam niyo mga DDS, utak gunggong kayo. Utak bulinaw. Wala kayong utak. Sana kasi kung si Sara Duterte hindi naduwag, kung sana tumakbo siya ng bilang presidente, kung hindi sana siya naduwag, alam kasi niya na hindi siya mananalo, kaya hindi siya tumakbo na pagiging presidente. Alam kasi niya na hindi siya mananalo. Dahil nagkaroon ng internal commission, no, para sa survey. Tingnan, no? Ang Malacanang nag-utos nito, no? Internal survey. Tingnan kung sino ba ang mananalo. Potential na mananalo sa 2022 presidential election. At lumabas si PBBM, si Leni, Isko, pang-apat lang si Sara. Yan ang dahilan kung bakit si Sara hindi siya tumakbo sa pagka-presidente. Kasi si Sara, sigurista yan. Sigurista si Sara. Sa tingin niyo ba, kung sigurado siya na mananalo siya sa pagka-presidente, sa tingin niyo ba hindi siya tatakbo? Sigurado tatakbo siya. Kung sure siya na mananalo siya sa pagka-presidente, sigurado 101% tatakbo yan. Kaso, alam kasi niya na hindi siya mananalo, kaya hindi siya nag-dare, no, na tumakbo kasi alam niya na hindi siya mananalo dahil ayaw niyang mapahiya. Kasi meron siyang narcissistic personality. Egoistic si Sara eh. Proud na proud yan sa sarili niya eh. Ayaw niya ng pagkatalo. Yan ang personalidad ni Sara Duterte. Ayaw niya ng pagkatalo. Kaya, nung nalaman niya na matatalo siya sa pagiging presidente, hindi siya tumakbo. Yan ang totoo. Kita mo, di ba, niyaya siya ni Amy mag-vice president kay PBBM. Anong sabi niya? Anong sagot ni Sara? Titignan ko muna ang numero. Tingnan daw muna ang numero, survey. Nagpa-survey. Vice President. Nanguna siya ngayon. Nanguna siya sa pagpapasurvey ng Vice President. Tumakbo siya. Diba? Bakit naman siya nanguna din? Kasi, yung mga tao, meron ng hint na siya ang magiging Vice President ni PBBM. Diba? Yan ang totoo mga kaibigan. Si Sara Duterte, egoistic yan. Prideful yan.
Meron niyang narcissistic personality. Ayaw niyan ng pagkatalo. Hindi yan mag-a-accept ng pagkatalo. Kaya nung nalaman niya na hindi siya mananalo sa pagiging presidente, hindi siya tumakbo. Diba? Yan ang katotohanan. Pero ayaw niyong tanggapin ng mga DDS dahil kayo ay bulag. Diba? Bulag kayo. Yan. So yan mga kaibigan, no? Ito, i-ano natin sa inyo, yung mangyayaring rally, no? Yung mangyayaring rally po ng mga DDS, no, sa November 16, 17, 18. Yan. Pero bago natin i-tackle yon, panghuli yon mga kaibigan, bago natin i-tackle yon, ito munang good news, no? Good news. Yan. So, ito po mga kaibigan, no, yung pamumuhunan ng Samsung at ng Maynilad, mga kaibigan, no? Yan. Ito mga kaibigan, no, ang malago, no, indicator po ng malagong ekonomiya at maayos na pamamahala ng ating Pangulo ay ang pamumuhunan ng maraming kumpanya sa ating bansa, no? Katulad na lang ng Samsung at Maynilad, no? Dalawang halimbawa na tiwala ang Samsung at ang Maynilad sa ekonomiya ng ating bansa at sa pamunuan ng ating Pangulong BBM, no? Hindi nasasayang o hindi masasayang ang pagmatagalan nilang investment. Walang negosyanteng gustong malugi. Tandaan nyo yan, no? So, ito po mga kaibigan, yung pagiging decisive at strategic, no, ng ating Pangulong BBM ay nakikita sa kung paano niya pamunuan ang ekonomiya ng ating bansa. Remember, ang sabi nga ni Lucas Bersamin, si PBBM daw ay isang financial at economic man. Ekonomista, financial man, di ba? Yan po ang ating Pangulo at marami na po siyang napatunayan, di ba? Sa kanyang pamumuno. Since siya pa ay governor ng Ilocos Norte, di ba? So, yan po mga kaibigan, no? Hindi tataya yung isang tech giant, no, na katulad ng Samsung sa lokal na kumpanya na palaguin ang water distribution sa bansa at maglalabas ang gobyerno ng 1.3 trilyon para suportahan ang patuloy na pag-unlad sa iba't ibang industriya. Ito ay senyales na hindi uurong ang ating Pangulo para humikayat pa ng maraming investors para mas payamanin ang bansa. At the same time, makakamit ang mas maraming trabaho, mas maayos na serbisyo na nararanasan na ngayon ng mga Pilipino. No? Ito ay isang quick win matapos ang meeting ni PBBM sa mga investors sa South Korea. Dahil kay PBBM, may 3,000 manggagawa ang magkakatrabaho at may bagong 50.7 billion pesos na investment na papasok sa ating ekonomiya. Galing, di ba, no? So, in fact, sa first half pa lang ng 2025 ay meron na tayong 55 million US dollars na ang investment ng mga katulad pa ng mga investment ng South Korean companies, patuloy pa itong nadadagdagan under the presidency of Marcos Jr. Ang galing, di ba? 3 years pa lang yan. 3 taon pa lang yan, mga kaibigan. Pero ang ganda na. Yung nagsasabing, ay, bagsak ekonomiya. Tingnan mo yung sinasabi ng ADB. Second, pumapangalawa tayo, matatag, mataas na GDP, pumapangalawa ang Pilipinas sa kabila ng napakaraming disaster
at napakaraming political noise at pagpapabagsak sa gobyerno na ginagawa ni Sara Duterte. Sa kabila ng napakaraming paninira sa ating gobyerno, join force ang DDS at ang China para wasakin ang gobyerno ng ating Pangulo. Sa kabila ng lahat ng yan, hindi sila nagtagumpay. Maganda pa rin ang ating ekonomiya. Sabi nung isa, 59.13 daw, no? 59.13. Ano yung 59.13? Palagay ko yung sinasabi niya, dolyar. Alam mo ba? Ito, sasabihin ko sa inyo, habang mataas ang dolyar, happy-happy ang mga OFW at happy-happy kami ng mga dollar earners. Alam mo ba? Alam mo ba? So, habang mataas ang dolyar, mag-take advantage tayo dyan. Kasi, hindi naman habang buhay mataas yan eh. Sa totoo lang mga kaibigan pag mataas ang dolyar, tuwang-tuwa ang OFW, tuwang-tuwa po kami. Pero, pag mababa po ang dolyar, tuwang-tuwa din naman kami. Umiiyak ang mga OFW. Bakit kasama kami? Kasi po kami ng mga content creator, ang binabayad po sa amin ay dollar. Dollar. Para po kami mga OFW na kami po ay nagdadala ng dolyar para sa Pilipinas. Dollar po ang binabayad sa amin. Kaya kapag mataas ang dolyar, tuwang-tuwa po ang OFW, kasama na rin kami. Pero kapag mababa naman ang dolyar, matutuwa pa rin ako kasi para pa rin yan sa Pilipinas. Pero ang OFW na rin umiiyak kasi nga mababa ang dolyar. Diba? Kaya hindi mo pwedeng pang-measure ng ekonomiya kung bagsak o hindi ang pagtaas ng dolyar. Kasi ang pagtaas ng dolyar, may advantage yan sa Pilipinas. At the same time, may disadvantage. Kaya whether bumaba ang dolyar o tumaas ang dolyar, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang magiging basihan na bagsak ang ekonomiya. No. Kasi kapag mataas ang dolyar, may advantage din sa atin yan. Kasi ang pumapasok dito, ang daming pumapasok na remittances. Dolyar yan. So tumataas yung ating, yung mga remittances, yung dollars natin, dumadami. Dahil sa OFW at sa katulad namin na dollar earners. Kaya, lang yan, kumbaga, quits lang din. Mataas ang dolyar o mababa ang dolyar, pareho lang yun. Hindi mo yan magiging batayan na sabihin mo na, ay bagsak ang ekonomiya ngayon. Kasi tingnan mo sabihin mong 59 ang dollar, pero nakakapagbenta pa ng 20 pesos na bigas. 59 ang dollar, pero self-sufficient tayo sa bigas. Hindi tayo nag-i-import. Yan ba ang bagsak na ekonomiya? Saan ka nakakita ng bagsak na ekonomiya sa daigdig na self-sufficient sa bigas? Wala, di ba? Pag sinabi mong self-sufficient sa bigas, ibig sabihin, something good is happening to your country. Something good is happening to the economy of your country. Yun. At hindi mag-gets yan ng mga DDS kasi wala silang utak. Utak, bulinaw sila at mga bugok. Pinanganak sila ng mga bugok. Kaya sila ay walang mga utak. Di ba? Tama ka, Benson. DDS troll na bobo pa. Mga bugok talaga ang mga DDS troll. Di ba? So ngayon po, ang mga bilihin mabababa. Lalong-lalo na, ang Pangulo natin ay nagdeklara ng 1 year. Saan ka nakakita ng Pangulo na nagdeklara ng isang taon na dineklara ng ating Pangulo, isang taon na state of national calamity ang Pilipinas. Dineklara ng Pangulo natin na ang Pilipinas ay under 1 year state of national calamity. Si PBBM lang ang gumawa niyan. Sa panahon ni Pinoy, nagkaroon ng matinding mga bagyo, Yolanda.
Pero hindi nagdeklara si Pinoy ng 1 year na state of national calamity in 1 year. Hindi siya nagdeklara ngayon, no? Si PBBM lang ang nakagawa niyan. At bakit yan ginawa ni PBBM na magdeklara ng 1 taon na state of calamity, national state of calamity ang Pilipinas? 1 year, bakit na ginawa ni PBBM yan? Kasi kapag under state of calamity ang bansa, buong bansa, no? Mabilis ang lahat ng transaction at lahat, no? Pwede kang makapag-calamity loan, pwede kang kung ano, yung sa SS, o pwede kang sa pag-ibig, at mabilis yung pagdadala ng mga ayuda, pagdadala ng mga tulong, mabilis yan kapag state of calamity. Kaya ginawa ng Pangulo natin, kasi gusto ng Pangulo natin mabilis ang paghahatid ng tulong ng gobyerno sa ating mga Pilipino. Yan ang hindi maintindihan ng mga bobo, mga bugok ng mga DDS. Yan ang hindi nila maintindihan. Diba? Sa bagay, wala tayong naasahan sa mga DDS. Sila ay pinanganak na bugok. Diba? Kasi nung sila ay naging DDS, naging bugok na sila. Yan. Okay, no? Tala. Ito naman guys, no? Pag-usapan natin itong plano ng mga DDS, no, na pagpapabagsak, no, sa ating Pangulo. Pag-usapan natin. Okay, pag-usapan natin 'to. Itong kanilang pagpapabagsak sa ating Pangulo. Okay, wala naman silang ibang plano kundi pabagsakin ang Pangulo. Okay. Okay mga guys, ha. Ito. Ito po, po ito sa FB post, no, ng retired na military. Yan. Ito. So, sari-sari nga na daw to, sari-saring coup or coup d'etat. Yan. Sabi dito, kasado na ang 3-day rally na inorganize ng INC sa Luneta at EDSA sa November 16 to 18. Kasama, I think wala na dito yung EDSA, no? Luneta na lang to, no? So, pero hindi natin alam, no? Kung meron bang EDSA, baka ihahabol nila. Pero ang pagkakaalam ko, Luneta na lang to. So, sabi dito guys, kasado na daw yung 3 days na rally ng INC. Kasama nila dito ang KOJC ni Kibuloy, JIL ni Brother Eddie, at syempre, sabi niya dito, yung JIL nakaka-disappoint daw kasi bakit sila mag-rally, bakit sila sasama, pero understandable kasi priority nila na protektahan si Joel Villanueva. No? Yan. So, inaasahan na at least 300,000 per day ang immobilize nila sa 2 venues. So, yan daw mga kaibigan, 300,000 per day daw, no, ng mga tao. So, unang-una, magtatanong kayo. Ang sabi nila, rally for accountability. Accountability. Bakit pa sila mag-rally for accountability? Na nagkakaroon man ngayon ng ICI, tapos babalik na ang Blue Ribbon Committee, pag-iimbestiga. Bakit kailangan mong mag-rally for 3 days? Di ba? For accountability lang? At saka, tingnan nyo kung for accountability lang yan, bakit hindi nila pinanagot si Sara Duterte sa confidential funds? Bakit
protektahan nila? Diba? So, yan po yung mga tanong dito, no? So, ang magiging panawagan daw nila, yan nga, accountability. Kung yun lang, bakit hindi na lang sila sumama sa November 30 rally? Na yan din naman ang panawagan. Di sana ma-amplify pa ang boses ng sambayanang Pilipino. Kasi sa November 30, meron ding panawagan eh. Accountability talaga yun. No? Mga grupo yon na ayaw na patalsikin si PBBM pero sila ay nananawagan ng accountability. No? Panagutin ang mga may kasalanan sa mga ghost flood control projects. Pero wala silang panawagan na patalsikin ang Pangulo, no? Sa November 30. So obvious, sabi dito, mga kaibigan, obviously, iba ang agenda nila. Kaya 3 days yan dahil sinusunod nila yung template of regime change ng EDSA 1 and 2. Several days of massive rallies followed by a withdrawal of support by the military. So malamang, meron na rin silang kausap na active generals. Matatandaan na noong September 21 rally, nabalita na ang INC ay magmobilize daw ng 500,000 sa Luneta. Pero umatras sila sa last minute dahil hindi nila na-convince si Browner na mag-withdraw ng support at iluklok si Sara. No? So meanwhile, malakas na naman ang ugong na may coup sa Senado. Ngayong Lunes, no? Na November 10 na nga ba ngayon, no? Si Cayetano daw ang ipapalit kay Soto. At ang game plan, ibalik si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. I-convene ng mabilisan at mag-present ng star witness na magdidiin kay PBBM. Ito ngayon ang magiging basihan ng bagong panawagan sa November 16 to 18 rally na patalsikin daw si PBBM at ipalit si Sara. Ano ba ang urgency? Bakit parang natataranta ang Duterte forces and allies na iluklok na agad si Sara? Kasi may mga isasampa na malversation at plunder cases laban kina Cheese, Jinggoy at Joel Villanueva. Non-bailable at kulong agad. And pupunta na ang ICI investigation sa time ni Duterte. So tatamaan sina Bongo, Villar at Duterte family mismo. Ang mas mahalagang tanong, ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng maging passive observer lang tayo habang may mga puwersang gustong ibalik ang regime ng kadiliman. For their plan to succeed, kailangan merong active generals na mag-withdraw ng support. Pero sa mga military chat groups, wala naman chatter na the top brass will be involved. Lalo pa na karamihan sa top brass natin are amboys and alam naman nila na super pro-China si Sara. So at best, second or third tier generals lang ang pwedeng mag-declare ng withdrawal of support. Ngayon, bago ito mag-snowball at maisip ng top brass na ito ang sentimento ng taong bayan, kailangan handa tayong lumabas sa kalye on short notice para ipakita na hindi sila ang boses ng taong bayan. Tayo ang tunay na boses. Ano ang isisigaw natin? Marcos pa rin? Medyo awkward. Pero if that's what it takes to prevent the return of the regime of darkness, why not chocolate coconut? Pakishare para ma-alert ang mga puwersa natin. So, obvious mga kaibigan, ang nag-share po nito ay hindi po Maka-Marcos, no? Hindi ko alam kung ano yung kanyang political leanings, pero hindi po siya Maka-Marcos. Ang sinasabi po niya dito, kanya pong kumbaga, isinisiwalat yung plano ng mga DDS na patalsikin po ang ating Pangulo. At maging aware daw po tayo na mga taong bayan na naniniwala na hindi dapat patalsikin ang Pangulo, maging aware daw tayo at dapat maging ready na lumabas sa kalye kapag ginawa na nila ang kudeta at pagpapatalsik sa ating Pangulo. No? Kasi magsasanib puwersa daw po
No? Sabi po dito, magsasanib puwersa daw po ang INC, JIL, at ang KOJC para patalsikin daw si PBBM. Ang INC dahil daw gusto nilang install si Sara at ang sabi-sabi ay baka matamaan sa investigasyon, no? Yung hindi ko alam kung ano, basta meron daw matatamaan sa investigasyon, no? Yung kanilang mga may mga nagsasabi po na meron silang mga sikreto, no, na mga korporasyon na involved daw di umano sa mga flood control projects. Hindi natin alam, no, mga kaibigan, how true, pero yan po yung sinasabi, no, ng mga sabi-sabi po, no, ng mga sinasabi ng mga nakakaalam, no. So kaya daw ang INC ay gustong mapatalsik si PBBM at gustong ilagay si Sara. At yung kay JAL naman, obvious na obvious dahil po yan kay Joel Villanueva. Gusto po nilang ipagtanggol. At MKOJC, obvious na obvious dahil kay Kibuloy. Dahil pag si Sara na po ang naupo as president, wala na pong kaso si Kibuloy. Laya na po yan, makakalaya na yan. So mga kaibigan, no, ito, hindi natin alam gaano ito katotoo, pero maging ready po tayo, no, sa November 16, 17 to 18. Maging ready po tayo at tingnan po natin, mag-obserba po tayo sa kanilang gagawin. Kung, kasi guys, remember, nung nag-rally ang INC, ang sabi po nila, peace rally. Pero anong nakita natin? May mga nandun yung mga DDS. Mga DDS na mga senador, no? Yung mga Duterte nandun. Nandun po pumunta at nagsalita si Marcoleta, inatake, binanatan ang gobyerno. Diba? So, peace rally ba yun? Diba political rally na yun? So ngayon po, ang sinasabi nila, rally daw for accountability. Pero marami na pong umuugong na balita sa tunay na plano. Napatalsikin daw ang ating Pangulo. Yan po yung mga kaibigan, no? So maging ready po tayo. Ang kagandahan lang po nito, hindi po sila susuportahan ng simbahang Katoliko. 78% ng mga Pilipino ay Catholic. Sabi ko nga, kapag walang suporta ng simbahang Katoliko, hindi yan magtatagumpay. Diba? Man from Manila, Duterte, Antikristo. Correct. Erehes po siya, wala po siyang Diyos. Hindi siya niniwala kay Christ. Diba? Wag na tayo mag-rally. Tiis muna tayo sa mga magnanakaw. Hindi ka naman kailangang mag-rally para magpatalsik ng gobyerno no? Pwede kang mag-rally, pero for accountability, hindi pagpapatalsik sa gobyerno. Ano yan? Patatalsikin nyo si PBBM para ilagay yung magnanakaw na si Sara Duterte na allergic sa accountability? Hello? Mabuti pa nga si PBBM Yung mga kaso nila, yung ibinato sa kanilang kaso na almost 1,000 cases, hinarap nila lahat yun. Hinarap nila. Sinagot nila lahat yun. Pero itong si Lucring, pinipigilan ni Lucring, ayaw niya ng trial kasi ayaw niya ng accountability. Si Lucring, alam niya na meron siyang kasalanan, kaya ayaw niya humarap sa trial. Diba? TYT Gas, magugulong DDS, maghahasik ng lagim. Correct. Sila ang magugulo, sila ang naghahasik ng lagim. Diba? So yan po mga kaibigan, hindi natin alam kung gaano yan katotoo. Yung pagpapabagsak kay PBBM, yung planong pagpapabagsak kay PBBM. Pero ito ang question ko. Hindi ba lang ba may isip ng mga grupo na to na nasa state of national calamity tayo? Maraming mga naapektuhan sa bagyo na nagdaan pagkatapos kayo magrarally para iluklok si Sara Duterte?
Masyado naman kayo makasarili. Masyado naman kayo makasarili. Bakit hindi na lang kayo pumunta sa iba-ibang lugar? Tumulong kayo sa clearing operation, tumulong kayo sa pag-rescue, mamigay kayo ng mga relief goods instead na mag-rally kayo ng 3 araw para pabagsakin ang ating Pangulo. Bakit ba kayo takot sa trial? In the first place, kung naniniwala kayo na malilinis kayo at wala kayong mga kasalanan, bakit kayo takot sa trial? Di ba? Ipagtanggol yung sarili nyo, huwag kayong matakot sa trial. Kung talagang malilinis kayo at wala kayong kasalanan, bakit kayo matatakot sa mga trial? Di ba? Kaya itong mga TS na to, no, sorry na lang, pero hindi kayo magtatagumpay. Never, hindi kayo magtatagumpay. Dahil hindi nyo kasama ang Catholic Church. Dahil ang Catholic Church ay naniniwala sa kakayanan ni PBBM. Diba? Na makapagbibigay ng hustisya. Dahil nakita din ng Catholic Church na ngayon lang sa panahon ni PBBM, yung mga big fish nakakasuhan, yung mga big fish nakukulong, Tibes, nakakulong, Bantag, pinaghahanap, Kibuloy, nakakulong, Duterte, nasa dahig na nakakulong. Diba? Dito ka makakita sa Marcos admin na ang mga big fish nakukulong. Diyan mo makikita, di ba? Meron pa ditong pakinggan nga natin si Sir Yayam Dizon, ha? Pakinggan lang natin si Sir Yayam Dizon. Sinasabing talagang merong pagpaplano ang ginagawa para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung talagang totoo ang ating source, no, ang tawag nila sa kanilang operation sa November 16 to 18 ay Bag on the Go. Yan po ang code name, Bag on the Go, no? Ang intel na to ay galing mismo, no, sa mga kasama sa nagpaplano para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Sasabihin ko po sa inyo, karamihan sa kanila no retired at meron din active pa, pero yan yung tumutulong kay VP Sara Duterte, no, dahil mga naging tauhan niya o naging mga commander ng kanyang security group noon, no, katulad ni Colonel Lechica. So babasahin ko po, no, ang sinasabing posible. Ito po ay kailangan pa i-verify ng gusto, no? Pero po ito yung mga taong sinasabi na nagpaplano, no, na papagsakin ng ating Pangulo, no? And some of them ay talagang hindi katakataka dahil talagang matagal na nilang dinestabilize ang ating gobyerno, no? Matagal na silang sumasama sa mga aktibidades kasama noong September 21 kung saan talagang pinipilit nila na mapapagsak, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang mga participants sa Bag on the Go, no? Yan ang operations name ng kanilang pinaplanong masama against our government, no? Again, no, for further verification, bahala na po ang ating mga kapulisan at ating mga sundalo, ang kanilang respective intelligence groups para i-verify ito ng gusto, no? Ito po ang mga taong kasama sa planning para sa November 16 to 18 rally diyan sa Luneta. Si Romeo Poquis, si Orlando or Orly De Leon. Nabanggit din po ang pangalan ni Benjamin Magalong, pero ito ay for confirmation pa ng gusto. Si Johnny Macanas, at nabanggit din po si Gerald Bantag, na alam natin na nagtatago dahil sa kanyang murder cases o murder case na kinahap sa pagpatay kay ano pangalan yun? Yung radio or host, no? Percy Lapid. Namiss ko yung hindi ko maalala ngayon yung pangalan. Percy Lapid. Anyway, so si Gerald Bantag kasama, si Colonel Lechica,
Colonel Leonardo, Colonel Metran. Palagi ko active pa to sa serbisyo, no? Pero sinasama sila, no, sa nagpaplano para sa November 16 to 18 rally. Itong si Kapitan Dado Enriquez, no, retired na to. At si Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Vic Rodriguez, at former Congressman Mike Defensor. Diyon din si Chavit Singson at si Senator Rodante Marcoleta. No, yan po yung mga pangalan na binabanggit, no, nakasama sa pagpaplano sa November 16 to 18 activities nila. No? Sinasabi rin sa Intel na posibleng financier ay si Chavit Singson. No? At meron pang isang binabanggit, a certain Orlando Olamit alias Monk. No? Sinasabing MNLF commander, no, as one of the organizers also. No? Ang target area ng kanilang rallies ay of course Luneta, and then posibleng pupunta sila sa Benjola at sa Malacanang. No? Nakalagay din sa Intel, kaya madalas na pagkikita ang Vice Presidente Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo compound, no? Sa Central Temple sa may Commonwealth. At sinasabi rin na si Ka Eduardo Manalo, ang Executive Minister ng INC, ay lilipad papuntang abroad para hindi magmukhang involved talaga ang INC sa pinaplanong hindi maganda. No? Pero hindi lumalabas sa Intel, although unconfirmed pa na may mga Chinese nationals, no, na involved dito or posibleng maging involved, no, especially when it comes to funding and influence. No? And lastly, sinasabi rin na ang mga sasakyan, like the buses na maghahakot ng mga tao, ay ipoprovide ni Chavit Singson dahil siya ay merong, no, bus line, no, yung pangalan ay Partas. No? Okay, mga kayayam? So yan po binanggit po natin ang mga taong involved at ang kanilang plano. Ang tawag sa kanilang Oplan ay Oplan Bag on the Go. Okay po. So yung mga kaibigan natin, nakasama natin sa intelligence community, paki-verify po ng gusto ito. No? Ako po ay nagsisiwalat ng bagay na to para lang, no, maprotektahan ang ating Pangulo at ang kanyang gobyerno. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan. So, parang katulad po nung nangyari nung September 21, di ba? Bago dumating yung araw ng September 21, di ba? Na-i-vlog ko yan, di ba, mga kaibigan, na yung may manggugulo, yun, at talagang gulo talaga, no? So, kita niyo mga kaibigan, nangyari, di ba? Kasi, yung impormasyon na yun, mga kaibigan, ipinakalat na yun sa mga GC. So, kami na mga BBM vloggers, alam na namin yon kasi ipinakalat sa mga GC. Marami na po ang nakakaalam nun. At ang naglabas po niyan ay yung spy, no? Nagaling po sa kabilang kampo. Siyempre guys, kami mga BBM, meron po kaming spy sa kabilang kampo. Di ba madalas mo nga sinasabi sa inyo? May spy po kami doon na nagpapanggap pa rin na maka-Duterte pa, pero hindi na po maka-Duterte. Nandoon na lang sila para mag-spy. Hindi na po sila maka-Duterte. Pero hindi po nila sinasabi na tumiwalag na sila para sila ay patuloy pa rin sa pag-i-spy. Kaya kapag may plano po sila, nalalaman din namin. Katulad ng mga ginagawa din ng Duterte Camp. Si VP Sara Duterte, may spy din siya eh. May tinatawagan din siya, guys, no? From Malacanang, na nag-i-spy din. So, ganyan lang po yan. So, yan po guys, no? Titingnan po natin pagdating sa November 16, 17, 18, kung itutuloy ba nila ito. Pero, sa nakikita ko guys, no? Grabe po yung pinsala, no? Sa Pilipinas, sa nagdaang bagyo. Napaka-insensitive naman nila at napaka-walang hiya naman nila pag tinuloy pa nila itong kanilang pangsarili
na agenda para lang iluklok ang isang vice presidente na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala silang pake kahit na ang bansa natin ay tinamaan ng disaster. So diyan natin makikita kung gaano sila ka walang hiya pagdating po sa kagutuman, no, sa power. Diyan natin makikita yung kanilang pagiging walang hiya. Grabe, makakapal ang mga mukha. 'Di ba? Yan. So, ano pa? Flex lang natin, guys, no? Flex lang natin yung to. So, yan, guys. Dito muna tayo sa ano. Yan. So, ang Pangulo natin, mga kaibigan, ay walang tigil po, no, sa pag-monitor. Yan. At pagkakaroon ng situation briefing, mga kaibigan, no, sa Command Operation Center ngayong umaga, kung saan tinalakay ang pinakahuling ulat ng sa pagtugon ng pamahalaan sa Super Typhoon Uwan. Inulat ng OCD na Pangasinan ang pinakamalubhang naapektuhan ng pagbaha. Mahigit 426 pamilya ang nalikas sa pamagitan ng preemptive evacuation. So, Pangasinan pala ang talaga pagka pinsala. Inatasan ng Pangulo, SWD at DOH na ipagpatuloy ang tulong sa mga evacuation centers at ang DPWH na agad simulan ang rehabilitasyon ng mga kalsada. Binigyang diin ni PBBM ang patuloy na koordinasyon at pagmamanman habang nagpapatuloy ang recovery efforts mula sa bagyong Tino. Yan. So, yan po mga kaibigan na, and 3 hours ago, mga kaibigan, no, signal number 3 ang Ilocos Sur. 3 hours ago ito, at Hilagang Kanlurang bahagi ng Pangasinan. Yan. Pero ngayon, sa pagkakaalam ko ay paalis na siya, no, sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility. Paalis na, no? So, grabe talaga itong nangyari, mga kaibigan. So, yan, nagkakaroon na po ng mga clearing operations. At, ang tulong po ng gobyerno, sabi nga ng ating Pangulo, ay tuloy-tuloy. No? Hindi po isang bagsakan, tuloy-tuloy po ang tulong ng gobyerno. At ang maganda po ito kasi ang evacuation po ng mga nasalanta ng bagyo ay maganda. Hindi po sila inilalagay lang sa trapal. Hindi po katulad sa panahon ni Duterte na trapal, no? Trapal lang po, no? So ngayon po sa panahon ni PBBM, maganda po ang mga evacuation center, no? So tingnan lang natin ito, yung trapal. Pagkatapos bumagyo, manood. Hi guys! Gusto mong malaman kung anong binigay ni Duterte pagkatapos bumagyo? Manood. Makita mo doon sa ibang lugar, plastic yung overhead. So, I don't know what's the correct translation of trapal. Or is it those fabric or is it plastic? Bumili mo na yung assist mo, yung mga taong natutulog sa labas. Emergency. So, bumili ka ng sapal. I-appropriate size for a family of maybe yung target good for 6 people. Kasi ang trapal would protect the people from the Trapal! So, gabi, natutulog na ang plastic. Trapal! Kaya magkabot pa ako ng I will just back up ng ako ng national agency. Trapal! Ikaw yung tinatuan. And housing has nandito ang sabi ni
After po ng bagyo, trapal ang binibigay ni Duterte. Pero si PBBM, after ng bagyo, wow, ang ganda ng binibigay ng ating Pangulo. Talagang maaayos na mga malalaking tent, may pa-swimming pool pa sa mga bata, at pagkatapos ng tent, habang nasa tent sila na magaganda at malalaki, ginagawa yung modular housing or modular temporary housing. At ngayon po, no, yung mga nalindol nga sa Cebu at saka sa Davao, di ba, nasa modular temporary housing sila, social. At merong mga portalet, meron pong mga tubig, tuloy-tuloy pagkain. Pero sa panahon ni Duterte, pagkatapos ng bagyo, trapal. Trapal. Nakita niyo yung trapal? Ganun lang po sa panahon ni Duterte. Pero ang laki ng inutang, 7.2 trillion. Pero trapal lang. Yan po, ganyan po talaga ang nangyayari. Kapag ang Pangulo ng Pilipinas ay magnanakaw, trapal lang talaga ang ibibigay. Pero ngayon, ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi magnanakaw, kaya nakakapagbigay ng the best sa mga tao. Make sense? Mga kaibigan, paki-double tap para kayo ay makapag-like sa ating video, at kung nais nyo po, kung po pwede, paki-share na rin ang ating video, no? At mga kaibigan, maraming salamat pala doon sa nagbigay sa akin, no, hindi ko siya matrace kung sino pero may nagbigay sa akin no, nung birthday ko. Kasi birthday ko po noong November 5. Kasi nagulat ako pag-check ko ngayon sa sa aking dashboard dito sa YouTube, nagulat ako, bakit lumaki ng ganito? May nagbigay po sa akin, no? May palipad sa akin sa aking birthday, November 5. Ngayon po, pwede pa rin kayo magpalipad kung gusto nyo, no? Kasi November 10 pa lang naman ngayon. Birthday ko po kasi nung November 5. Ako po ay 56 years old na. 56. Yan. So, matanda na, no? 56. Malapit na ako mag-senior. 4 years na lang para makapag-senior na. Diba? So, maraming pong salamat sa mga nanood. TYT Gas, maraming salamat. Salamat din po kay Benson. Salamat po. Noel Bringolen, Mr. Chinito. Salamat sa panonood. Pilipinong ako. Jor, Mark, Donaire, Noel, sino pa ba? Jor, Mark Donaire, Madio Dim, TYT Gas, Egon Bon, Maya, Heidi AC, Noel Bregole, Gali Kimbong, Joxy Asia, salamat po sa panonood. Maya, TYT Gas, Carmelita Torrejos, Gali Kimbong, salamat po. Aurora Sabido, marami pong salamat sa panonood, no? At marami pa pong iba, marami pong salamat. At Banjo Man, marami pong salamat. Bansoji, Man from Manila, Lenita Kitorio, at marami pang iba. Maraming pong salamat mga kaibigan, no, sa mga hindi ko po na banggit, no. Next time ko na lang kayong i-flex. Bye-bye and God bless. Keep safe.